Hello, good morning everyone, or good afternoon, or good evening, or kung unsa ba ka orasan ni mo nakita na nga video. So, I decided to record na lang our lesson for this session so that it would be convenient for you to watch it in our scheduled time or in your vacant time also. Okay, so since ako naman yung gihatag sa inyo, so ko na lang siguro kanang I'm expecting na inyo na nabasa in advance, okay? So, I've already attached this into our group page or Facebook page and also in this step. So, you can download it dito sa itong mga itong ako na-mention. Okay? So, our topic for today is safe lab, procedures, and tool use. Okay? So, introductory message. And these are objectives for this lesson. So first is we're going to explain the purpose and safe working conditions and procedures. Okay, so explain natin na later on ay mga topics ana. So of course if you're in the kanang laboratory or naka sa inside sa kanang daghang mga computers, so it's really very important that kanang kabalo bitaw ka mo assess if that equipment na naasa imong laboratory is hazardous ba na or it will contain fire kung possible nga kanang medyo daan-daan na siya. Excuse me po. Nana siya. So dapat kabalo first mo na imong first nga one if you're a network administrator or technician baka. So again, dapat kabalo ka mo-assess sa isa ka equipment if that is poisonous or hazardous or it will cause fire. So dapat nana kabalogid ka na. Second is dapat kabalo po ka sa mga procedures when accident comes or happen, di ba? So for example, ang kana nga equipment or kana nga device baka nag-cause siya fire o something mga inana bitaw. So dapat kung naa ka sa isa ka laboratory, kabalo ka unsa imong buhaton. So kung nanay imong inana nanay fire nga involved, di ba? So sa ako in my case, since mostly magud sa akong job is naagi ko sa inside sa laboratory and right now na ako sa server room. So first things first nga akong gina-identify is katong equipment nga let's say kaning mga equipment nga pwede ba ni makahilo ana bitaw or poisonous ba ni siya or delikado ba ni siya. So ako na siyang gi-identify. Sulot na ako sa data sheet kibali or pwede ra pod sa a piece of paper and then imo siyang i-file. Second is katong nag-appeal kog training about occupational health safety. So katong how to use fire extinguishers ana. And then unsa nga fire extinguishers dapat ang naa sa laboratory labi na kanang mostly dire is mga routers, switches, laptops and desktop PC. So there are kuan man pod kanang different types man pod of fire extinguishers na dedicated lang for laboratory. Dili ta pwede atong fire extinguisher nga ato bitang murag ang iyang buga is kanang murag pulbos. So kana ang nga fire extinguisher is makadaot mo pa sa mga components sa isa ka computer system or sa atong kuan kanang computer, di ba? So ang fire extinguisher nga inyong gamiton nato siguro is katong medyo sa liquid, di ba? Liquid para dili pod makadamage sa atong mga equipment. Okay? So second is we're going to identify tools and software used with personal computer components and their purposes. So natay mga kuan later on, mga tools na itong gamiton and then to clean your kuan kana computer software or sa inyong operating system. Okay? So third is we're going to implement proper tool use. So proper tool use, implementa na.
Okay, so worksheet, so security and diagnostic software, then computer disassembly. So di pa ta mag-disassemble karon, that will be our uh, sa advanced na itong topics. Okay, so the workplace should have a safety guidelines to follow. So dapat natay i-follow gyud nga safety guidelines sa atong office or bisan any nga office na magina siya i-follow nga mga safety guidelines. Number one, ang reason na is to protect people from injury. Okay? So muna yung number one na purpose para protektahan ta sa mga possible nga mahitabo nato or mga makuha nato nga injury. So second is to protect equipment from damage. So labi na sa kaning mga kuan guys, as I've mentioned sa mga previous lessons nato na when we're going to disassemble a computer system, dapat na ay mga proper handling ana. Labi na katong sa mga memory, ana bitaw, sa processor. So na ay mga dapat dili nimo buhaton kung mag-disassemble na ka or mag-assemble pa ka to protect kani second equipment from damage. Okay. Third is to protect the environment from contamination. So dapat atong environment, so ato siyang protektahan po, di ba? Okay? So muna siyang mga possible nga mahitabo. Kung wala tay mga safety guidelines to follow, so dapat din nato ni ibahaton. So recognize safe working conditions. So some things to look for. So dapat ang imong environment or imong working area is clean. Number one, clean, organized, and properly lit workspace. Okay? So sa ako apod as network admin, so dili ko ganahan sa kanang bitaw kanang imong workplace is grabe ka gubot na labi na hugaw kayo. Kay again, if naa ka sa server room, dapat hinlo po na imong server room, imong area. Kay again mo, basin dito na ang mga abog ana dito magpadulong sa inyong routers and switches. So na possibility nga ma-damage kadugayon ng mga equipment inon dia, di ba? So dapat hinlo gina siya, organize ang mga butang. So i-arrange na nimo, organize and para sa walay mahitabo nga mga incident if properly nato arrange atong mga equipment. Okay? So second is we're going to apply proper procedures for handling equipment. So again, yung mga equipment na kinahanglan nato i-handle og tarong gid. So third is proper disposal or recycling of components. Those equipments containing hazardous materials. Okay? Dapat ato na siyang ilahi or kung poisonous na siya na mga elements ana inside sa isa ka equipment or butang baka nga poisonous, so ato na siyang ilain and then kung ano gid yes atong ilabay ana. So ilahi lang siya. Okay? Excuse me. So general safety guidelines. So most companies require reporting in injuries, include description of safety procedures not followed. So some of the companies daw reporting any injuries. So it's because they didn't follow katong mga safety guidelines na naka-indicate kanina dito sa taas. So damage to equipment may result in claims for damages from the customer. Okay? So mo na siya ang so power supplies and monitors contain very high voltage. So kung mga power supply na to, so careful tana. So do not wear anti-static wrist strap when repairing from supplies or monitor. So later on, kanang anti-static wrist strap is ato lang ko nang mostly gamiton kung disassemble and assemble sa isa ka PC or isa ka system unit. So that wala tay ma-damage ng equipment sa atong computer system or dili po ta mga kurintihan. So some printer parts may become very hot when in use, and other parts may contain very high voltages. So of course, kung nakasaksak na siya sa 220 volts, so
high voltage niya siya. So, possible kung di ka careful na imong mahikapan inside sa printer or printer part baka yung mahikapan that contains high voltage. So possible na makurintihan po ka, di ba? So na yung mga inana. So fire safety guidelines again, if na mo yung mga makitaan bitaw nga occupational health kuan or katong OSH man siguro na siya nga mga seminar. So pwede mo mag-appel og training ana para matudloan mo kanang mga makabalo mo assess sa kanang mga hazardous nga equipment or butang. And then of course kabalo pod mo adtong mga unsaon paggamit sa mga fire extinguisher. So pwede mo mag-appel para na. Okay? So have a fire plan before you begin to work. So dapat na kay fire plan. So in fact, diri sa atong mga offices or kanang mga uban offices pod, di ba na may mostly na detailed plan sa ang mga fire exit ana, and then po dia ang mga fire extinguishers nga gibutang kung asa dapat nga lugar, di ba? So dapat kabalo ka sa ako bitaw guys is gina-apply gina na permanente kung na ako sa isa kuan, na ako sa isa ka lugar bitaw. Say for example na ako sa isa ka hotel nga dili na ako kabisado, labi na katong anang mga hotel nga mga elevator ang gamit, di ba? So number one, usahayan akong tanawon is ang guide sa ilang kuan, murag floor plan ba kung asa dapat ang fire exit. So mas maayo mo gunang kuan kibali ligtas ka ba? Ligtas kung may alam murag inana bitaw. So wala ba ta kabalo kung simba ko lang naana ka dito. Say for example, naa ka sa 30th floor, di ba? So kalit lang dahil maglinog, di ba? Or naisunog, wala kabalo ba? So dapat in times sa mga inana, dili ka mapanik, kabalo ka sa imong buhaton ba? So kung ikaw, kuan nakadaan, maro nakadaan, nakatanaw na ka sa mga route or mga exit sa fire exit, so di ba kabalo na ka na kung asa dan ka magkuan. So inana po siya. So know the location of fire extinguishers. Of course, number one gani siya imo ginang kuan. So say for example sa naka sa isa ka room and then naikalit gi kuan nga mga electric or mga sa wire bitaw something inana and then nasunog, dapat kabalo ka sa ang fire extinguisher. And of course kabalo ka unsaon paggamit adto kay useless man gyapon kabalo ka asa ang fire extinguisher and then di ka kabalo unsaon to paggamit, so wala gyapon. So basically madugay ka og kuan, di ba? So kani know the location of fire extinguishers, how to use them, and which to use for electrical fires and for combustible fires. So inana siya guys, nasa ikuan. I think dili na ko expert pero nana siya lahi-lahi gid nga types of fire extinguishers. Again, na ay mga fire extinguishers nga for computer devices only, di ba? Ito akong gi-mention sa inyo. I think ang sulod ato is more siya liquid lang ba nga. For example, kung nanay mga magsila-sila di or magsiga na ang, say for example, ang power supply, nagsiga na siya. So, dapat katong fire extinguisher yung gamiton para ang katong mga uban parts sa isa ka computer system, dili pod ma-damage. So, nanay mga inana. Excuse me po. So, second is have an escape route in case a fire gets out of control. So, mo gini mo second ka priority. Di ba? Na kabalo ka daan sa kuan nga dito ang fire exit. Okay, again kung matap ka sa isa ka lugar na luoy kay kana, possible na mahitabo sa imo simba ko lang, di ba? So fire exit dapat kabalo ka na. Okay? Third is know how to contact emergency services quickly. So again, naman tayo mga emergency hotlines nga gina-provide sa atong mga PNP o katong sa kuan Bureau of Fire in case kaning sa mga fire incident or kaning mga kuan ba, may mga sunog, di ba? So ang kuan ako sa inyo is always save katong mga contact numbers nga importante. So number one, kaning sa fire, i-save niyo sa inyong cellphone. Second is kaning sa mga PNP. So in terms of na mga crime na may tabo, makatawag ta dito sa ito or na mga sunog, makatawag tayo diretso sa ilaha, di ba? And maka-response po sila automatically sa kuan. So, sige, know how to contact emergency services quickly. And fourth one, keep the
workspace clean. So again, ginabalik-balik yun siya na dapat hinlo atong workspace or atong area, di ba? So keep most solvents in a separate area. So kanang mga materials nga nag-contain og solvents or na mga solvents pa kanimo magipalit. So ilahi lang to siya para dili masagol or makaguba sa imong uban equipment. So ilahi lang siya. Segregate kibali ba. So electrostatic discharge or ESD. So unsa man ni siya? So ESD is static electricity is the build up of an electric charge resting on a surface. So electric charge na resting on a surface. So this build up may zap a component and cause damage. So kanadang mga ESD, mga electric build up sa mga surfaces is makadaot din sa pod sa atong equipment. So I don't know if you notice kanang uban bitaw kanang sa isa ka computer system kung makahikap bitaw ka sa inside or outside sa parts sa computer system is mura kag makurentihan bitaw gamay. So I think mao na siya ang nga ESD. So mo nang ang ubang technician nga gi-recommend nila na before ka mo hikap ana or before ka mo touch ana sa computer system or kana sa system unit nimo is imo sang ikuan nimong mga kamot. Again, possible mo gud na mura ka makurentihan bitaw kanang sa tawag ana. Sa ako ang kuan guys is kadaghan ako inana nga ka-kurente to kanang dili pag kusog kay kurente. Kanang mura lang yung mamaak ba. So I think na-experience na po na ninyo, di ba? So ako kung magkuan ko disassemble and assemble ko sa isa ka system unit. So first thing first nga akong buhaton is kani akong duha ka kamot ako siyang i-ana sa surface sa ground. Ako kuan sa nako, di ba? Yan sa nako. Kay since wala mo koy atong kuan bitaw anti-static nga wrist strap diri nga ibutang. So again sa ako sa una sa kanang mga sideline ako na mag-repair sa isa ka PC or laptop, mostly PC man akong gakuanon is permitting ko kurentihan na gid. So ako sa iya na gid mag-i-ground akong kuan kamot sa any nga surface nga imong kuan, pwede ka ng kahoy or kani sa imong kuan. So pwede imo sa ikuan daan para di ka makurentihan, okay? So at least 3,000 volts of static electricity must build up before a person can feel ESD. So muna siya. So but less than 30 volts of static electricity can damage a computer component. So kanang mga grounded uban guys, makadaot gina siya. Tinod gina siya nga makadaot sa isa ka computer component or computer device or ini nga parts sa imong computer. So possible gina siya makadamage, makadaot gid. So here's the tips or nga para ma-prevent nato ang kanang ESD damage kani. So number 1, use anti-static bags to store components. So maggamit to ka ana anti-static. So second, use grounded mats on workbenches. So uban baya nakoy mostly gid ako nakita nga mga technician guys is nagin na sila katong murag rubber bitaw nga mat na ihapin nila diha. And then diha na itong kanang system unit. So that mag-ground na akong namagay ESD nga electricity na nakuha na to sa surface is ma-discharge na siya daan, mawala na siya ba. So hindi ka nakakurentihan din. Okay? So third is use grounded floor mats on work areas. So again, ang rubber is good kuan man siya sa kanang mga electric bitaw. So di ba kanang mga flyers na to nga na rubber, so di mo ta makurentihan kung magkuanta sa mga kurente, di ba? So fourth is use anti-static wrist straps when working on computers. So mostly kani ang ginagamit sa uban para di sila makiitan gamay sa murag kurente or kurentihan. So gamit sila anti-static wrist strap. So isuot ni diri murag diri man na isuot nila. So murag ikuan na siya, and then ang isa mura siya ground bitaw, ibutang nimo sa dito sa system unit
So, sa component sa system unit nimo. Okay, so ana siya. So, power fluctuation. So, AC power fluctuations can cause data loss or hardware failure. So, number one pod nga nakaguba pod ni gyapon sa hardware component kanang mga fluctuation, power fluctuation, di ba? So, unsa may tabo ana kanang automatic brownout. Brownout siya, pak, wala, and then balik otro. So, kana number one guys, makadamage yun sa mga component guys. So, dili lang kay system unit na madata na guys, tanan pod mga electronic device nimo, mga TV, ref, or uban pa. So, makadawat din na siya guys, kanang brownout, balik, kalit. So, power fluctuation, kani blackouts, brownouts, noise spikes, or power surges. Kanang bitong power surge is kanang bitong kuan, dili siya lahi po na sa kanang mga brownout, and then taud-taud mabalik, di ba? Lahi po na siya kanang kuan bitaw, kanang murag low voltage inyong kuan ba sa tawagan na kanang murag ma-short bitaw inyong kuryente nga kabantay man sa inyong balay sa inyong balay siguro na dili siya totally gid no palong mura siya ma-short lang ba na murag mahinay bitaw. So sa amo naihina na permente murag ma-short ang kuan, ma-short ang kuryente bitaw kay siguro daghan kaayo kuan na gamit or loaded na siya kaayo, di ba? So to help shield against power fluctuation issues, use power protection devices to protect the data and computer equipment. So dapat magamit ka. So diri sa mo guys, para ma-prevent mo ang kaning mga power fluctuations na mga issues is gagamit mi kuan ka ng UPS. Okay? So number one among gamitin diri is UPS. So you can also use kaning surge suppressors. So kaning surge suppressors is kuan kani siya guys, gamit pud kani siya. Kung dili ka maka-purchase aning UPS is surge suppressors na lang. So say for example katong giingon ganina na gata-short ang kuryente sa inyong balay, so si surge suppressor is mo na siya mo dili automatically mapaalong inyong kuan mga devices ani or mga components in case na ay power loss or kani power fluctuation na may tabo, di ba? Pero say for example na ay blackout or brownout baka, so si UPS na gid ang makatabang na sa inyo, di ba? Kay si UPS I think mo kuan na siya, say for example na brownout karon, so automatically kung naka-connect ka sa UPS ang imong mga routers and switches or device or PC baka nga naka-connect ato sa kuan sa UPS is dili siya automatically mapalong, murag napabitaw siya ikuan murag 3 minutes nga time nga ahya pa siya mapalong dayon. So inana kan pati ang UPS guys, and I think napay mga mahal kay nga UPS na it will provide kanang longer duration bitaw nga ahya pa siya mapalong dayon. So na yung mga inana. So UPS stands for uninterruptible power supply. So muna siya UPS. So we have also SPS. So, pwede po ka magamit ana. Pero most commonly kuan is UPS ang ginagamit gid. Okay. So, caution po. So, never plug a printer into a UPS device. So, UPS manufacturers suggest not plugging a printer into a UPS to fear of burning up the printer motor. So, mao na ang kuan. Butang niya direct. Okay. So, Material Safety Data Sheet or MSDS. So, again, na-mention mo na ako ganina na if naka-inside sa laboratory or sa workspace nimo dapat nakaina ni MSDS. Marag data sheet lang bitaw na kani siya UPS contains kanang mga battery explosive, pwede siya mabuto anytime, di ba? Or say for example kanang daan na kayo nga UPS battery ba na siya nabi battery ana inside sa kuan UPS. Okay, so munang purpose aning data sheet. So pwede Excel inyong buhaton or kanang piece of paper na good or bond paper nga inusulatan dito sa list of materials. So mao ni ang kuan niya. So the name of the material, so ngalan sa material, say for example UPS, di ba? And then sa payo bandia battery or sa pay
possible kani power supply, di ba ana. So ilis ni mo dahan. So the physical properties of material. So tante po na physical properties sa material. So kani third is any hazardous ingredients contained in the material. So number one example nako is katong UPS. So inside sa UPS is naay battery dito, and inside sa battery naay mga elements dia that contains poisonous or hazardous to your health. Okay? If imo siya makaon. So minana. So reactivity data such as fire explosion and fire and explosion data. So special protection requirements. So procedures for spills or leaks. So dapat nani sa imong data sheet doon nakbutang. So special precautions and health standards. So dapat sa imong data sheet kompleto na siya dito tanan. Nakabutang ni siya. Okay? So proper disposal. So batteries from portable computer systems may contain lead, cadmium, lithium, alkaline, manganese, and mercury. So I think dili ko chemist or kanang maayo sa mga inanip. Pero I think these elements may if makasulod sa imong body is poisonous ni siya. If kanang daghan bitaw ka nakasulod. So poisonous ni siya, I think. So that's why imo siyang ilabay na kung dili na gamiton sa kaning mga batteries. So recycling batteries should be a standard practice for a technician. Okay? So kung di na function nga UPS, so ay nagikuan ilabay na siya, di ba? Kung namagayuban yung UPS nga, I think pwede nimo siya ma-alisdan ng battery. So ang uban pod is di na gid siya ma-alisdan. So hindi na siya magana, so possible nga basin mo gud mag-cause ng mga kuan, di ba? Poisonous ng mga elements, so ilabay na lang na siya. Okay? So monitors contain up to 4 pounds of lead, so as well as rare earth metals. So monitors must be disposed of in compliance with environmental regulations. So na siya. So kung na yung mga monitors na guba na, so ilahi to siya, segregate. So kung di mo gusto ilabay, so ibutang na sa lugar na wala lain makagamit adto. Okay? So use printer toner kits and printer cartridges must be disposed of properly or recycled. So I think ang mga printer toner o kaning cartridge is once na mahurot na siya ang ink dito sa sulod is I think dili na siya ma-recycle, guys. So mostly mong sa unang namagoy until karon na siguro I think napay mga toner and nga imong paliton nani guys ang format mag toner siya ba. So kung ang printer ni mas toner and cartridge pa siya, so once na mahurot na to siya, sulod is imo na ito na siya ilabay. Okay? So ilabay na to nimo siya kay I think dili na siya pwede ma-recycle pa. Kay mostly kung magpalit mo ka na is katuging sa cassette na dahil nga cartridge or tuner. Okay? So mao po ng number one disadvantage for those printers na cartridge or tuner pa siya kay again kung maurot na at least dani mo palit na po kabago and pricey po siya, mahal siya guys kanang mga tuner o cartridge ng printer. Okay? So contact the local sanitation company to learn how and where to dispose of the chemicals and solvents used to clean computers. Okay? So dapat kabalo po kana. So asa og kani how man unsa nimo og asa nimo dispose katong mga chemicals. Okay? So tools for the job. So of course disassemble ka sa computer system. So skilled use of tools and software makes the job less difficult and ensures that the tasks are performed properly and safety. So number one is the tools katong anti-static wrist strap kani and mat. So dapat nakainan ni. So as you can see in the image guys, mani ang anti-static wrist strap. So yang gi dire sa yang wrist. And then ang isa nga kaning murag ground niya is i-connect dito sa computer, murag sa casing sa system unit. So of course napo kay mat na imo siyang ihapin before ang dayon itong system unit.
So muna itong kinahanglan guys kung magkuanta, mag-troubleshoot ta sa system or mag-repair or mag-assemble, disassemble, diba? So hand tools, so we also have screwdrivers, so kabalo naman mana sa screwdrivers. So mostly mo muna itong gamiton pang open sa system unit. So needle nose pliers also will be used. So for those katong mga lock or ba ka nga imong kuan, or mostly ang gamit naman gila ni screwdrivers. So we also have kining tools. So of course kung magtantangan nimo tanan, mag-disassemble ka sa mga parts sa system unit. So of course katong mga parts pod sa kuan is dapat after ana imo sa hinduan before nimo itaod balik. Okay? So soft cloth, compressed air can. So I suggest ka na mga cleaning materials, soft cloth lang, and then pwede kung blower lang nimo, di ba? So for the diagnostic tools, so more on repair ginis yan guys ng mga tools, kaya na may diagnostic tools. So we have the digital multimeter and then look back adapter. Okay. Okay, so for the software tools, so we have disk management tools para sa software ni guys na magamit na to kanang for maintenance pod sa atong operating system. So Fdisk, so create and delete disk partitions. So hasa na inyong mga kuan guys, dire na sa CMD. So you're going to access it sa inyong CMD. So any CMD and then i-type nimo ni Fdisk. Okay? So dili na ako i-type guys karon kay basin magud nga ma-partition ninyo na akong kuan, di ba? Akong hard drive. So format also to prepare a hard drive prior to use. So pwede na to siya i-format itong GUI dire, di ba? Dire and then format pwede siya inana, or pwede po ka dire using CMD format. So type ka di format and then pag-type nimo, i-choose nimo kung asang nga kuan partition. Okay? So siya. So scan disk or check disk. So check for physical errors on the disk surface. So again guys, gamit ko aning scan disk or check disk to check if okay pa ba ni akong hard drive, working pa ba ni, kay pag humani mo pag humani mo check disk naman na siya dito murag details nga okay hinaday mga errors akong hard disk nga nahitabo. So morning usahay lag na kayong computer, di ba? So muna siya ang purpose sa check disk. So we also have defrag guys. Ang defragmentation is gagamit po kani. So asa man niyo makita dire gyapon. Right click lang ka sa imong hard disk. Sorry. I think sa manage na siya. Properties. Nara guys, dire sa manage. So lahat ng sa manage. So asa niyo makita dire, right click nga sa imong hard drive and then properties. So makita na nimo diri ang tools, tools. And then pwede nimo i-check. So or kung dili ka gusto i-check nimo, to ganin na. And then pwede rin ka i-optimize nimo isiyang defragment, di ba? So as you can see, akong current status na ako is fragmented na siya. So I think ang kuan mo pod guys, atong operating system is nakaset na siya sa settings na I think mostly kung murag weekly na i-automatic na siguro, murag if I'm not mistaken weekly na siya or daily baka na mura siya mo schedule siya na automatic i-fragment ni imong kuan ba, imong hard drive bitaw. So again guys, ang fragmentation or fragmentation noon or is to help your operating system kanang runs faster. So makapaspas po na sa inyong entire operating system. Ina siya. Imo siyang optimize. Di ba? So inana lang pag kuan. Sige, balik ta. So defrag optimize to use up space on the disk. So i-delete niya katong kuan. Okay? So kibali pod ang katong mga files niya i-defrag niya. So that ang imong operating system or imong entire nga kuan PC is paspas pod siya. Okay? So disk clean up. So again, dito gyapon kaani ang disk clean up. Dire gyapon ka sa hard disk nimo. So ang purpose niya is to remove unused files. So
naman tayo mga unused files diya nga kuan. So pwede na to siya i-remove. So disk clean up lang ninyong kuan. Gamiton. Usually guys, kung kani siya nga tanan dito diri guys, naay ni siya software nga all-in-one na siya. So mo defrag siya automatic, mo disk clean up. So all-in-one na hinluan niya kibali mong entire operating system ba. So na software ana pero napo diri naka-built-in na sa atong kuan, sa atong operating system or diri sa atong system gid mismo sa atong OS. Okay? Okay, so next one is disk management. So creates a partition and format disk GUI interface. So dire kato akong gipakita kaniya. Kanto siya yung disk management kani. Right click lang imong kuan and then manage. Kani. Under sa storage, so makita nimo dire ang disk management. So pwede ka maka-create up to many partitions as you want. So in my case, I have 4 partitions because kani mo man iyang automatic nga recovery. So kung mag-install kag operating system, so automatic mo add ning duha ka partition diri. Pero in my kuan kani is duha ra gid akong partition which is local C and local disk D. Okay? So kani contains akong mga files sa kanang gi-download na ko or naka-save man automatic sa C and then diri pod imong operating system, di ba? So diri pod ang mga files na ako ang ipang save na. Okay? So pwede ta diri mag-partition using ani or kung gusto ka daghang kay mong partition so depende ra na sa imo pero usually akong ginabot is duha ra gid ka partition, di ba? So right click lang ka dari and then shrink volume para mag-partition ka. So kung i-click na yung shrink volume, so automatically makuan dito, mo-display dito ang mga possible nga pila ka gig or pila ka MB imong i-partition ana or i-allocate sa imong next nga i-partition. Okay? Nana siya. So system file checker, so napoy again nana siya uban sa mga software nga pwede na to ma-download. So it scans the operating system critical files and replaces any files that are corrupt. So again, namoy mostly magod may tabuan ni kanang makorap atong operating system is number 1 kanang mga virus or mga trojan worms. So nayuban ana mga virus nga kuan is mo makorap og mga files bitaw. So manang uban may tabong nga dili na mo on ilang kuan or something happens sa ilang operating system nga dili na siya mo proceed into kuan kaning sa environment gid sa imong OS. So na mga inana. Okay? So, organizational tools, so personal reference tools, so notes, journal history, or notes, journal, kibali sa inyo rin organizational, or organization or sa inyong kuan company. Okay, so history of repair, so dapat naka-record na sa ka nag-repair and then unsay imong remarks, so naayo ba na or wala ba na naayo, di ba? So, you also have internet reference tools, so search engines, new groups, manufacturer facts or frequently asked questions. So online computer manuals, online forums and chats, technical websites. So if gusto kang madugangan imong knowledge bitaw guys about mga technical or about repairs ana. So I highly recommend to join kaning mga inani, mga online forums or groups nga na dito mga persons nga pwede ka makakuan bitaw, maka-contribute og knowledge sa ila at the same time makakuha po kag mga ideas or knowledge or mga tools or mga practice or mga ideas and tips nga pwede nimo magamit sa imuha, di ba? So balos-balos man na maka-contribute ka and then makakuha po ka sa ila. So kana mag-appeal ka na sa mga online forums, pwede po. Usually, daghan man na sa community or daghan man na sa online, ang mga di ba? So, third is miscellaneous tools, so spare parts, and of course, a working laptop. So, kung mag-repair ka, so dapat nani siya nimo, di ba? So, kung di na gid makaya sa imong knowledge, so adto ka sa Google, search nimo dito. So, kung wala sa Google, patabang ka dito sa forums nimo or sa imong group. So, base na kayo makuha dito. Of course, na kayo mga spare nga parts.
to test nga say for example if nag-repair kag sa system unit, so say for example memory di ang guba, so dapat nakay spare nga memory so that imong mahibal-an bitaw nga okay RAM di ang guba ani, okay hard disk di ang guba ani, di ba ana? So dapat na kay mga spare nga parts so when repairing system unit or laptop pa ka. Of course a working laptop, so say for example ang naguba di ana sa imong laptop is nakorrupt ra ang operating system, so kung dili na gid siya ma-recover imong operating system, so all you need to do is to reformat or reinstall another operating system or reinstall new operating system. So of course kung wala kay laptop, so dili ka makaburn adtong image or katong OS baka nga Windows man or Linux sa flash drive, di ba? So kinahanglan ka na laptop na kay gamiton, okay? So proper use of anti-static wrist strap. So ang proper use dan niya, so can prevent ESD damage to computer components. So kanin mo na yung step guys, kanang proper sa pag gamit sa iya. So connect the cable to the metal chassis of the computer. So kani siya. Kaning I think anduha. So kani metal chassis daw sa or kan casing sa computer system. So wrap the strap around your wrist. Diri sa imong pulso dapit sa wrist nimo. So the connection will keep your body at the same voltage or potential as the computer. Okay. So fourth one, attach the wire on the same side of the equipment as the arm wearing on anti-static wrist strap to keep the wire out of the way while you are working. So ina ang proper nga kuan guys na. Mani siya yung steps nga proper paggamit sa anti-static wrist strap. So na siya reminders, never wear an anti-static wrist strap if you are repairing a monitor or CRT. So I think wala na may CRT monitors karon, mostly mga LED naman, di ba? Okay. So proper use of anti-static mat. Of course, di mo ra man ibutang dito sa kuhan, di ba? Ang kaning mga mat. So lay the computer on the mat. So of course, before di may ibutang mat sa una, so connect the computer to the mat with a cable. So naday mga inani day sa inanaw para mo discharge gid ang electric current kung na may nagpundo diya nga current nga gagmay bitaw. So connect the mat the reliable electrical ground with its cable. So nari connect na nimo. Now you and the computer are the ground potential. So wala na possible kung na may build up anang electricity inside sa kaning computer parts or sa kaning ini nga kuan. So wala, di na ka ma-ground or di na ka makuratan nga na medyo na kuryente sa imong gamay or gi-ground, di ba? So proper use of hand tools. So na mga proper use diana. So use the proper type and size of screwdriver by matching it to the screw. So mostly na mga screw nga uban gagmay siya and then dapat match pa din mong gigamit nga screwdrivers. So Phillips, flathead or hex are the most common types. Flat screw or star screw na inyong gamiton. So do not over tighten screws because the threads may become stripped. So basin malusin na siya ba, so maglisod na rin ka. So reminders, so if excessive force is needed to remove or add a component, something may be wrong. Okay. So another, magnetized tools should not be used around electronic devices. Okay, so ano to if unsay reason ani nga nung dili ka dapat magamit og kaning kuan magnetized tools. Personally sa ako nga account is ako mga screwdrivers is magnetized din na. It's because kanang dili bitaw malisod magkuha og mga screws, labi na kanang mahulog mahulog dito sa kuan. So magnetize siya automatic. I don't know if ano diri sa kaning mga magnetized tools should not be used around electronic devices. So pencils of course should not be used inside the computer because the pencil lead can act as an conductor and may damage the computer components. Okay. So dapat di daw ka magamit og pencil. So I think wala na may grade 1 ang sila gagamit og karon mga pencils, di ba? So I think safe rataan in our case. Okay. So proper use of cleaning materials. So to clean computers and accessories,
So use mild cleaning solution and lint-free cloth to clean computer cases. So in reality sa ato so di naman kita magamit ang mga clean, di ba? So mostly kung na-track kuha naman nato di ba? So in reality, so outside of monitor, so LCD screen or CRT screen. So sa amo diri ka mag hinlo big monitor nami katong pang hinlo gid nga mura siya dili siya murag liquid gapon siya mura siya type of alcohol ba nga spray nimo diya and then trapuhan nimo. So use compressed air to clean the heat sinks. So again, if nakay blower, so para na mga fan nga hugaw kayo or abog, so blower lang nimo para mga tanggal tong abog. Diba? So use isopropyl alcohol and lint-free swabs to clean the RAM. So again guys, kani muning RAM. So for example, inani nakahugaw ini memory. So sa ako ana guys, kung inani hugaw kayo is number 1 akong bato na is blower ginanako para matanggal ng abog. Bloweran. Dahil kung magkapot ka sa RAM guys, dapat na siya proper handling sa RAM memory para di po na siya ma-damage. Namag iuban, dagang ko kailang ang technician guys nga kuan kayo ba kanang careless kayo bitaw mo kuan kanang mo mutangtang og mga component. So ang RAM panganaon pambirahon nandit sa pack kanang na bitaw. So wala sila kabalo na it will cause or it will prevent damage sa kana nga kuan part bitaw. So again naman tayo mga kuan na ako na siyang i-demo sa dito na sa atong computer assembly and disassembly. Okay? So use handheld vacuum cleaner with the brush attached to clean the keyboard. So of course atong keyboard na sa atong mga PC is na makuan mo gina siya mga abugan. So i-vacuum lang malay niya para matangtang ang abog. Okay? So reminders before cleaning any device, turn it off and plug the device from the power source. Of course, para di ka makarintihan. Di ba? First nga buhaton before ka mag-repair or mag-assemble, disassemble sa PC. Of course, i-unplug mo, di ba? Lisod po nga, imong naka-on na siya, nakasaksak na rito. So, possible makarintihan nung kana. So, unplug it before ka mag-repair o troubleshoot. So, mo gina ang kuan, importante ka timanan ninyo guys. Kaya, lisod na kasi mga kurentiyan nila. Okay, so I think that ends our discussion or one topic for this session. So the summary. So we have follow safety procedures for personal protection, equipment protection, and environmental protection. So know what tools and software to use in working with computers and computer components. So we also have follow the proper use of tools. Katong mga proper nga paggamit sa ila. Okay, so I think that's all for this topic guys, and thank you for watching and good luck and God bless.